Hello guys! Welcome back to my channel! Ang ganda ng topic natin ngayon, ang paborito ninyo, REIT. Ika-cover natin si C-REIT, si A-REIT, si RCR at si M-REIT. Ano ang target price natin for the end of 2025 at isama na rin natin si 2026. Disclaimer na po, ito po ay paglalaro ko lang. Laro-laro ko lang with numbers. You may or may not agree with the method na ginamit ko or result at nirecord ko po ang video na to May 14, 2025 at doon po naka-based ang mga prices at warning, very speculative po ito. So pag sinabi pong REIT ang ating pinag-i-investan, hindi po ito rocket science. Wag po nating i-overanalyze. Pera-pera lang po ang pinag-uusapan kapag REIT. We value it based on the dividends na nakukuha po natin. Nothing more, nothing less. Pera-pera lang po, no? At pag sinabi pong REIT nga po, wala na po tayong ibang metric na tinitingnan po dyan other than cash flows. Kasi sa cash flows nanggagaling ang dividends na makukuha po natin, which is specifically funds from operation at galing po sa kita na yan, sa rental income na yan, kukunin nyo 90% at i-distribute sa atin as dividend payments. Kaya dapat ang tanong natin ay simple lang pag nag-a-analyze tayo. Naniniwala ba tayo na consistent ang rental income na to? Hindi bababa ang occupancy rate. Mame-maintain niya o mai-improve niya ang occupancy rate. Ano pa, may capable ang company na itaas ang renta. No, yan. At tataas ba ang cash na makokolek para tumaas ang dividends na ating matatanggap? Ganon lang po ang pinag-iisipan po natin dito. At ang REIT prices po, again, no, sensitive sa interest rate ng BSP. Tingnan nga po natin. Ito, ipinantay ko po yung taon na, yung taon. Medyo pinantay ko ng konti, although hindi perfect. Tingnan mo po si A-REIT at ang interest rate po ng BSP, no? So makikita po ninyo inverse po talaga ang kanilang relationship. Kapag mababa, bagsak po ang interest rate, mahal po ang mga REIT katulad dito si A-REIT. At kapag tumataas naman ang interest rate, tingnan nyo po, bumagsak po si A-REIT. At lately po na ibinababa po ang interest rate, kita nyo naman po, ngayon 2025, bumawi na po. At same lang po ang pattern po niyan kapag tiningnan natin si RCR. Mataas ang presyo ni RCR nung bagsak ang interest rate. Again, inverse po ang relationship po niya. At lately, tumataas na naman ang RCR dahil bumababa ang interest rate. Inverse po talaga. Isa pa po, no, si M-REIT. Tingnan niyo po, baliktad pa rin po. No? Mataas ang presyo ni M-REIT, no, noong 2022 kasi bagsak. 21, 22, bagsak ang interest rate. Kaya po, ganyan ang nangyari po. At ngayon, ayan, umaangat na po ng konti si M-REIT. No? So bakit ito mga tinignan po natin, no? Ang kinover po natin si A-REIT, si RCR, si C-REIT, si M-REIT kasi sila medyo stable po sa lahat. At pinlat ko po yung mga dividends na nakuha po nila the past 2.5 years hanggang sa second quarter ng 2025. Ito po yung lahat ng dividends sa pinamigay po ng apat na REIT po na to. Ngayon, nag-speculate na lang po ako kung ano ang matatanggap natin for third quarter and fourth quarter this year kasi hindi pa naman po nag-announce. At binis ko po yung aking speculation doon po sa pattern na nakikita po natin ng previous quarter. Itinuloy lang po natin yung pattern. At makikita po natin ang pinakamabilis po no, magpataas, no, ng dividends ay si A-REIT, no? Every year tumataas siya on average 5.5%. Grabe po, no, si A-REIT, ang galing po niya. 5.5% napapataas niya ang dividend every year by 5.5%, no? At sumusunod na lang po si RCR na more than 3%, 3.4%. At si C-REIT at M-REIT hindi po nila masyadong napapataas. Medyo makunat sa 1.5 at 1.28 itong dalawang company po na ito. Okay, maliwanag po ba? Ayun, ang dividend history po niya. At base po dito, 5.1311%. Okay. Kung i-compare po natin, no, ang annual growth niya ito, 5.5, no? Tapos ang dividend yield po nila, no, makikita po natin, no, pinaka mababa ang dividend yield ni A-REIT, which makes sense po. Okay lang po na mababa ang dividend yield po niya
Kasi mababawi mo po sa increase ng dividend every year. Kasi nga siya yung pinakamabilis. Kaya po makikita po ninyo, ang dividend yield siya ang pinakamababa. At medyo tabla po no, si RCR at si C-REIT, medyo magkalapit po sila ng konti. At medyo ang pinakamataas na dividend yield talaga si MREIT dahil hindi po inaasahan masyado ng tao natataas ang dividend ni MREIT. At kung i-compare po natin with the BSP rate ngayon around approximately 5.5%, we can see na we are paying about 0.4% premium or 40 basis point premium kay REIT. At si RCR at si C-REIT halos magkalapit lang po, no? Kasi sabihin na natin 80.8% no, or 80 basis point. Na si MREIT almost 2% ang premium na ibinabayad po natin sa kanila on top of BSP rate. Of course, lagi pong mas mataas no, ang dividend yield dapat po natin kasi sa interest rate. Kasi syempre, no, stocks po ito. No? At ang BSP rate, of course, no, yan po yung conservative po ito. Kaya laging mas mataas po. We always pay premium. Kaya lang po si REIT, mababa lang ang premium natin kasi we expect growth talaga kay REIT. REIT talagang malakas mag-grow at 5% ang growth talaga po nila. Ngayon, mag-speculate po tayo, no? So kung si BSP po, no, by the end of 2025, ito pong speculation po natin. Kung papalo bababa from 5.5% at ibababa ni BSP ang interest rate to 5%, which is parang may ganun silang announcement no, na sa tingin nila magkakat pa sila ng mga 2 to 3 times this year, no? So baka pumalo po ng 5% po ito. If we are paying the same premium no na 0.4, 0.88, 0.75, 1.87. Pag inad po natin ito, we expect na babagsak ang dividend yield po nila sa mga numbers po na ito no. Compare po sa dati no na medyo mataas ang dividend yield, babagsak po 'yan. Si REIT 5.4, RCR 5.88, C-REIT 5.75, MREIT 6.87. So ito po ang magiging target price po natin. Kay REIT 43, RCR 7, C-REIT 351, MREIT 14.7. Ngayon, we assume no speculation po tayo na tuloy-tuloy na maganda no ang takbo ng bagay, matetain natin ng inflation at diretsong ibababa ng BSP for the end of 2026 na umabot ng 4% no ang BSP rate no. If we pay the same premium po no na magiging target na dividend yield po nito is 4.4%, 4.88, 4.75, 5.87. Meaning ang price po nito maaari mag-shoot up no ang REIT ng 53 pesos, si RCR 8.58, si C-REIT is 4.25 at si MREIT ay 17.2. Ayan, okay, so warning lang ulit uulitin ko po, speculated po ito no. Una, ini-speculate ko po no yung magiging BSP rate at syempre ini-speculate ko rin po yung premiums po nito no. Okay, so summary po, no, ganito po ang mangyayari po dyan. No? Kung matutuloy po ang lahat ng projection po natin, no, sa 2025, no, mukhang kikita po tayo pag pumasok tayo sa mga REIT na to between 7 and 9% by the end of 2025. Hindi pa po kasama ang dividends kasi hindi ko naman alam kung kailan ninyo nabili ang inyong mga REIT. Pero we assume na pag binili mo siya today at today's prices, makaka-upside po tayo by the end of the year ng ganito po, around 7 to 9% by the end of this year. At by the end of next year, 2026, ito po ang possible na maging upside po natin. It's between 17 to 22%. So, i-average na po natin na around 20%. So, ito po ang summary po natin. No? So, siguro sabihin na natin for 2025, around 8% na lang, 8.5%. No? At sa 2026, around 20%. Ayan. So, this is my thoughts. No? If you buy today, any of these 4 REITs or gusto nyo paghalu-haluin, no? Bahala kayo sa buhay ninyo. We expect, no? Ang probability po ay maaaring kumita po kayo ng 20% na capital gains. Plus, may dividends pa kayong makukuha. Maybe around 10% or maybe a little bit more. So, ang total po nito, ang kikitain nyo po, all in all, no, ang total returns po na mangyayari po sa inyo, if you buy today, today's prices, maaaring kumita po kayo ng another 30% from capital gains and from your dividends, no? Ako po, personally po, ang nakikita ko po dito, no, I would rather buy REIT na mataas ang dividend yield kesa
Kasi isugal ko po kay REIT na kaya niyang isustain yung kanyang 5.5% na growth, annual growth sa dividends, no? Kasi, para lang po sa akin, doon na ako sa pera kasi pera na yun eh. Pag mataas yung dividend yield, pera na yun, doon na ako. Yung REIT, hindi ko alam eh. Malay mo, baka maubos na yung infusion nito. We don't know no, kung anong mangyayari sa future. Basta ako, doon na ako sa pera kasi pag sinabing REIT, pera-pera lang ang usapan. Diyan at hanggang doon lang ang daltalan natin. Subscribe, share, like, comment. No, again, speculative lang po ito ha. Okay, to God be the glory. Happy investing. God bless. Bye-bye.